Kiko Barsaga, mga kabsat, no? Pakinggan natin. Tingnan natin. Again, huwag kalimutan mag-like and subscribe, mga kabsat. Ping, sinisiraan ng mga DDS picture nila Diskaya. Diskaya, nilaglag si Bongo, Aimee. Talaga ba? Sabi dito, Diskaya, nilaglag si Bongo, Bato at saka si Aimee. Putragis, takspak. Sige, tingnan natin kung totoo. Yes, itong si Senator Ping Lacson gamit ang picture nila with Diskaya couple, ha? At nagpost dito una si Kiko Barsaga at sinabi anong ibig sabihin daw nito na nakipagkita daw si Cheese, sila kina Diskaya sa labas ng Blue Ribbon Committee hearing. Kumbaga parang sinasabi pa na nakipagkita ng patago, patago. At alam naman natin itong si Kiko Barsaga, itong weird na congressman from Cavite ay talagang solid na DDS. Makasara talaga ito. So ngayon sinisiraan na niya si Ping Lacson gamit ang picture na ito. So ayan. Ang maganda lang, kaagad nirespondehan niya ni Cheese at meron siya kaagad explanation dyan. Ni Ping Lacson. Kung bakit nakipagkita siya sa mga Diskaya at kung kailan. Yan. At sabi ni Cheese, at later on, i-discuss rin natin kung bakit ginagawa nila ito, bakit sinisiraan nila si Cheese. Kasi takot sila na papunta na talaga sa kanila yung investigasyon. Kumbaga, papunta na nakita na natin, natamaan na si Cheese Escudero, natamaan na yung chuchuwa niya na pumatay sa impeachment tulad ni Joel Villanueva, yung mga maingay sa pagpatay sa impeachment, kasama na si Jinggoy Estrada. Ito si Nancy Binay, medyo tahimik naman, pero natamaan rin, pati na si Bong Revilla na tahimik rin naman. Pero syempre, may kwan rin, may flood control project rin. So, later on, we will blog about that kasi mukhang nag-tell all na nga itong mga Diskaya sa Department of Justice. At most likely, baka nilaglag na rin niya. Pati ito si Bongo. The epic online action game War Thunder lets you dive into massive battles and experience the full... Pati ito si Bato de la Rosa. Dahil ito si Bongo, back in 2017 pa, may project na, may project na yung tatay niya, kasama yung Diskaya Company, St. Timothy, na gumawa sila ng 800 million worth of projects dyan sa Davao. At ang tatay ni Bongo ay owns and operates the CLTG Builders. Christopher Lawrence Tesoro Go Builders. So saan ka pa, di ba? Halata na halata. Kahit ano pa sasabihin ni Bongo na wala siyang kinalaman sa company na yan, pero nakapangalan ng company sa kanya. So pwede na. Kaya it's not easy he cannot distance himself. Hindi niya pwede ilayo yung sarili niya sa company dahil nakapangalan ito sa kanya. So, according sa post ni Cheese Escudero, ni Ping Lacson mismo, sabi niya, kaya daw nagkaroon sila ng picture ng mga Diskaya ay dahil dinalhan siya nila ng former Duterte security chief. So, dito pala makikita mo na parang bulgar na rin niya, talagang nililink na rin niya mga Diskaya sa Duterte. No wonder ang nag-abogado dito ay less than si Senator Rodante Marcoleta, na bata rin talaga ni Sara Duterte. Sabi pa ni Ping, nag-post siya mismo ang picture nito. Sabi niya sa Facebook page niya, sabi niya, nung hindi pa daw sa senador,
before siya tumakbo sa Senado, dinala daw siya ng Davao-based na supporter ni Duterte at former security head ng mga Duterte na si Fred Villaroman, na ang tatay daw nito ay si former Brigadier General Francisco Villaroman, at ito daw si Villaroman ay head ng security detail of former President Duterte nung mayor siya. Really? Sabi niya, bumisita ang mga Diskaya sa Taguig office niya noong April 2025. April 2025, before the election, before the election, just before the 90-day campaign period for the midterm elections ended. At inimbita. Okay, I hope nakabalik na tayo. Naman yung sound. Ayan, pawala-wala. Nawawala yung signal ni Bad. Pawala-wala. Pero sige lang, tapusin na natin kasi nasimulan na natin ito. Nag-blackout lang. Yung matagal ko na sinasabi sa inyo, kaya ang daming problema sa signal at saka blackout si Bat dito sa Zamboanga City dahil pinagnanakawan tayo ng mga politiko natin. At yun na nga, nakikita nyo na ngayon na may tama si Bat. May tama si Bat. At sabi nga ni Ping, inimbita siya ng mga Diskaya to attend the grand rally of their party list group, Ako Pinoy, or Ako'y Pinoy. At that time, si Curly Diskaya was one of the group's nominees for a congressional seat. O yun. Sabi ni Ping, ito ang quotation niya, a campaign supporter from Davao City, Mr. Fred Villaroman, whose dad, the late Brigadier General Francisco Villaroman, served under me in the PNP and used to head the security detail of then Mayor Duterte, brought the Diskaya son to my office in Taguig City to invite me to attend what they describe as a grand rally in one of the Davao provinces, sabi ni Ping. O yung pala, anak pala ni Diskaya, tumakbo dito sa Ako Pinoy party list. Talo rin ata ito. I did not expect my diagnosis. I just focused on what I could. Again guys, sa mga bagong pasok dyan, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Sabi ni Ping, habang nagmi-meeting sila, dumating, humabol daw. Si Curly and Sara Diskaya at umabot lang daw ng 15 to 20 minutes ang meeting nila. Sabi niya, tinanggihan niya yung imbitasyon. Dahil sabi niya, he was respectful. Sabi niya, of the relation kay Tito Soto. Sabi niya, anyway, I beg off, first out of respect for my friend, SP Tito Soto, whose nephew, Mayor Vico Soto, was running against Mrs. Diskaya for the mayorship of Pasig City. And second, there were other party list groups who were including my name in their sample ballots, and I thought it was not a smart political decision to join to join a rally of any party list group, he said. So sabi niya, he begged off, tinanggihan niya yung offer na umattend yung rally ng anak ni Diskaya na Ako'y Pinoy dahil close sila ni Tito Sen, na ang nephew na si Vico Soto ay tumatagbo kalaban ni Mrs. Diskaya sa Pasig, at marami na rin silang mga party list groups na tinutulungan, at itong mga party list groups naman ay kinakarga yung candidacy ni Ping sa Senado. At sabi niya, wala daw siyang personal na relasyon sa mga Diskaya, at puwera dito sa meeting nila sa April 2025, yung the only other times na meet niya itong mga Diskaya ay doon na nga yung nakikita niya sa Blue Ribbon Committee hearing. Sabi niya, I hope this clarifies whatever insinuations are being attached to this photograph. So sabi niya, sana daw maklaro itong explanation niya, or malagay na daw sa kwan, hindi na daw iintrigahin sila. Sana daw ma-explain na sana matanggap ng tao itong explanation niya. Kasi nga, pinagpeperstahan na ito ng mga DDS. Ganun rin ang mensahe nila, kagaya rin sa mensahe ni Cheese, na itigil na dapat ang
itigil na ang Senate investigation dahil yun bias daw si Cheese dahil daw sumusunod lang daw ito sa script ni former Speaker Martin Romualdez. Yan. So, yan po we are vlogging this to clarify the issue. So, I hope okay na yung signal natin kasi i-play natin itong video. So, as far as the Diskayas are concerned naman, ay kaya nga siguro natatakot na yung mga DDS, meron na nag-tell all na sila. Kumbaga, sinabi na nila lahat. Bago lang daw sila papatayin, gumawa na daw sila ng pabor sa bansa according to their lawyer, at magsabi na sila ng totoo. So, meron sila bagong pangalan, ilalahad. Naibulgar sa supplemental affidavit nila o may gumawa sila ng bagong affidavit at isasubmit nila sa Department of Justice kung saan meron ongoing review sa application nila na mailagay sa Witness Protection Program kapalit yung hindi pag-file ng kaso sa kanila at pagsaoli nila yung mga nakaw na yaman nila. So pakinggan natin itong sinabi ng lawyer ng mga Diskaya ukol sa outcome ng meeting nila kay DOJ Secretary Boying Remulla kahapon. Pakinggan na lang natin kasi minsan stricto sa copyright itong ABS-CBN. Basta ang kausap ng media ay itong attorney ng mga Diskaya. Narangan na naman tayo mga kapsat. Wait lang. Oops. Again guys, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Here we go. Coordination with the Department of Justice, no? So, before the Department of Justice, tell all din kami doon. So, same lang yung sinabi namin dito. So, when you say tell all, what do you mean? Wala na kami tinatago. And the guys, first off, what was the testimony about? Can you tell us in broad strokes? So, it's about the tell all, okay? Tell all na. In coordination with the Department of Justice, no? So, before the Department of Justice, tell all din. Tell all, isiniwalat na daw lahat ng mga Diskaya. Kami doon. So, same lang yung sinabi namin dito. So, when you say tell all, what do you mean? Wala na kami tinatago. And that includes what? What kind of testimony? About money, about the particular persons, bakit sa affidavit, kung ano yung transaction, ano yung history. Tell all na kami lahat. So, would you be able to name names? Wag nga, nasa affidavit na yun. How high is the highest person in the list? Same with the affidavit of the spouses Diskayas. Just refresh our memories. No, just ikaw talaga, Sir Mauro. We will have a supplemental affidavit, so magdadagdag kami ng mga pangalan doon. In due time, mga lalabas yun. Na hindi nasabi sa Senate? Yes, and in Congress. Sir, yung mga senator, sir? Yeah. No comment. Sa Congress, sir? No comment pa. Less than 10? No, tinanong kung may mga senator, kung ang sagot ay no comment, ibig sabihin, merong talagang senator. So since naging partner na sila ni Bongo, partner ng tatay niya, baka kasama talaga si Bongo. So tingnan natin. No comment, sir. Ito talaga. Nasa sila beat po, more than yung mga 16 congressman yan tayo. Basta lalabas na lang. No comment muna. Sir, kapag itong mag-asawa sa ICI, kailan na next naman? Next week po. Pinapatawag kami ulit ni Justice Reyes. So, matagal yung hearing, sir. How would you describe the hearing of the couple? Okay naman. Very cordial yung mga members ng ICI. Mababait po sila. Paano mababait, sir? Mababait po. Sir, stay with us. Under witness protection custody na sila as per our Secretary Boying Remulla had already told to the public na nasa protective custody na sila. State witness, malayo pa yun. It's up to the court. Hindi na pag-usapan, sir, ito? Hindi pa. Sir, when you say tell all, may mga bago ba names na dapat matakot or ano ba? Yung previous na minention sa joint affidavit ng spouses Diskaya, and then magdadagdag kami. And basta malalaman nyo na lalabas lang naman yan, magiging public record din. So yung previous 17 congressman lang. At dito sa bago baka kasama na si Bongo, Bato de la Rosa, Amy Marcos at iba pa. Baka si Mark Villar kasama na. At baka kasama na rin si Speaker Martin Romualdez.
So very interesting malaman kung ano ang anong nasa laman ng lista sa panibago supplemental affidavit ng mga diskaya. At dito siguro tunay na, hindi na dinektor kasi tell all na sila Tell all na, tingnan nyo, panic mode na sila, nabatakan na yung mga mamahalin sasakyan, baka susunod, pati yung bahay, ireremata na ng gobyerno. So, na kayo, makipagtulungan na kayo sa gobyerno. So, this was here the first time, nagsoli agad ng GMC, anong plano nyo, sir? Wala ho kami isusoli muna kasi na-freeze nga yung account Okay. So, hindi pa ho namin pinag-uusapan yan. Siyempre, financially constrained sila ngayon. Pero wala, na-freeze mo yung... Ay, Ilocano Ma'am in Denmark, thank you sa suporta for independent and truthful blogging. Yung mga bank accounts nila So, lahat ba yun? Lahat ng bank accounts nila. Lahat ng bank accounts nila na-freeze na. How about the real properties? Wala pa kaming idea dyan. Kasi paano yun na frozen ng assets na how do they go day to day? I cannot answer your question personally. It's up to Sir, pagka mo na tell all, yung employees nila, wala mo na certified na. Oops. For now, wala masyadong kasi wala namang cancelled yung 9 licenses nila ng pickup So walang trabaho. Attorney, more, pag tell all, it's more than what was... It's tell all. Basta tell all. Alam niyo na po yun. Tell all. Huwag na natin i-twist. Basta tell all na. Tell all. Plus na po yun. Basta tell all na yun. Attorney, kung saan mo yung mag-asawa ngayon, how are they thinking all of this? At present, nakakapag-adjust na sila. Hindi kagaya before na parati silang nababas. No? At walang nagsasalita para sa kanila. Kasi tahimik sila before talaga Nag-ignite lang naman ito nung tawag dito nung may nag-rally sa kanila, pinagbubato yung bahay. Kaya nagkaroon kami ng pagkakataon na humarap na talaga sa media kasi sabi ng spouse si Kaya, enough is enough. Sir, speaking of what, yung nangyari sa figure writing, na-misinterpret lang ho siguro natin yun. Actually, ang dami mag-ibig sabihin ho ng ganito. Peace, love, di ba? Hindi naman ho siya. Problema ho kasi kuminsan sa atin, pasensya na ho sa mga kaibigan natin sa media kuminsan, saka sa social media, na-misinterpret ho nila binibigyan ng hindi magandang kahulugan. Tao lang ho naman ho tayo. What does she mean by that? Love and peace. Okay. Pero sir, parang does it not go to the core of the sincerity of the couple? No. The mere fact na humarap kami sa Senate, sa House, sa DOJ, and then ICI, we're very sincere. Kaya nga, tell all na tayo lahat Ano pa bang hinihingi yung sinceridad ng mag-asawa? Umaharap na ho kami. Lahat ho, binibigyan na ho namin. Para makatulong naman ho kami. Kagaya nga ng sinabi sa akin ni Mr. Diskaya, na kung mananahimik siya, wala siyang gagawin, at magpapatuloy yung ganitong korupsyon, mas maganda na lang magsalita siya kahit mamatay na siya, meron siyang silbi sa lipunan. I'm just curious, meron ba silang connections or dealings with the resigned Congressman ko? Wala. As in zero? Wala. Ang kausap lang nila sir sila? Siguro yung kanila sa baba. Kung naman nila, kinurectify niya yan nung humarap siya sa House of Representatives, di ba? Humarap siya. Wala naman talaga So bakit niya sasabihin meron kung wala naman, di ba? Mahirapan tayo magdepensa nun sa korte. Lahat naman dito sa korte ang bagsak dito So, pag sinabi namin tell all, yung alam lang namin talaga. May personal knowledge sila mag-asawa, sa dokumento, ano po ba? Ledgers. May mga ledgers kayo binigay sa ICI? Meron kami binigay sa DOJ. Sa isang particular na tao, dalawang particular na tao. Senator? No comment muna. Kasi kinakraft na namin yung final draft ng affidavit. Kasi yun ang gusto nila, na magkaroon ng narration of facts. So sir, malinaw, hindi naman pinag-usapan dito yung audition for state witness status here, no? Wala naman po. So yan, nag-submit na ng ledger, blue book, lista. Baka meron pa mga bank accounts kung saan nag-transfer yung pera. O kaya meron pa ng mga notes. Ito 100 million para kay Senator ganito, ito 200 million para kay Senator ganito, ito 300 million para kay Speaker, gano'n. Meron pa gano'n nag-turn over. So tingnan natin, I hope the DOJ for the interest of transparency will make this public soon. So ito talaga ang kinatatakutan ng mga supporters nila Sara Duterte, nila Joel Villanueva, tsaka Amy Marcos, tsaka iba pa, na baka Bongo, Bato de la Rosa, na baka link dito sa katiwalian. That's why no wonder lahat na ginagawa nila para pigilin itong sa pagtuloy itong investigasyon sa ICI at saka sa DOJ at pati na yung investigation dyan sa Blue Ribbon Committee. At kung hindi nila through the speech ni Chis Escudero, kung hindi pinapatigil
ang hearing na yan or sinisiraan yung integridad by stating na ang nagmamando o nagkocontrol dyan sa mga hearing na yan ay si former Speaker Martin Romualdez. Ngayon naman, pati si Ping Lacson, sinisiraan nila na ikinakalat itong picture niya with the Diskaya na sinabi naman niya, nakuha lang ito dahil bumisita ito sa office niya at hiningi siya para umattend doon sa ako mismo na party list group ng anak ng mga Diskaya. So yan po ang update natin dito sa Senate hearing on the flood control anomaly, and we will be giving you more updates mamaya. Thank you everyone for joining me in this vlog, and see you in my next vlog. Mute ako. Pasensya na, Mapsat. So anyway, grabe, Mapsat. Magte-tell all na to mga Diskaya. Alamin natin kung anong matasabi nila, kung sino yung mga isisiwalat nila dyan, sino mga bagong senador, mga dawit dyan, o kaya mga congressman, kung sino man na madadawit dyan. Nako po. Magsisiiyakan na naman itong mga garapatang to. But anyway, Mapsat, sa mga hindi pa po nag-like dyan, 96 likers na po tayo. Meron pa tayong 4 sa mga hindi po nag-like dyan. Gawin nyo ng 100 yung like natin, Mapsat, Baka naman 4 na like na lang para maging 100 po yung like. Baka nakalimutan nyo mag-like. Total, alas 6 na. Tapos ngayon, guys, ipapalipat ko kayo. Habang nagla-like kayo, lipat po kayo dito, mga Kabsat. Lipat tayo sa premiere natin, mga kakabsat. Ito po yung link. Yan po yung link, mga Kabsat. Lipat na po tayo kasi ongoing na po yung premiere natin. Tapos dyan ko na kayo kakausapin. Dito tayo mag-usap. Mami PR, shout out. Yan, si Mami PR. Si Makwan, shout out. Uy, bago na naman ang pangalan mo, Makwan. Hindi pa ba? Alma Kawili, Liz Valdez, BMP Rosimatsu, Evo Hernandez. Sino pa ba mga nandyan? Sir Leonardo Ansag, Idlas Edmag Namzug. Sino pa ba mga nandyan? Nilda Arceo, Michael Pangan. Sino pa ba? Naomi Chin. Ayan. Sa mga nandyan po, mega love shoutout po sa inyo. Emily Basog at sa lahat po ng mga nandito, Lorna Liamas, mega love shoutout. Good evening. Pero lipat po tayo dito sa link. Again, Mabsat, abangan ko kayo dito sa kabila. Ayan. Ongoing na po yung premiere. Lipat na po tayo, Mabsat. Maraming salamat, Mabsat. Kita-kits tayo hanggang sa next live stream po natin mamaya. Jenny Ramos, lipat na po tayo. Ma'am Alma, lipat na po tayo. Lipat na po tayo. Salamat po. Thank you very much. Hanggang sa muli, kita-kits tayo sa ating next live stream. Abangan ko kayo sa kabila. Nauna, lipat na kayo, mga Kabsat. Nauna po, lipat na po. Salamat. Paalam.